Lalo pa siyang naasiw nang pagkaapo nila'y sa kanyang tabi na upo ang binata, sa halip na sa katabi ng ama nito. Napagitna tuloy siya ng dalawang Del Oro. Parang naging hudyat ang pagkakaupo ng mga pangunahing tauhan ng gabing iyon para sa ganap na pagdilim ng bulwagan. Tumigil ang pipe and pop music kasabay ng pagbubukas ng tabing sa isang bahagi ng entablado. Sa pagkakalantad ng isang live orchestra, ay pumailan lang din ang mga unang nota ng classical music na siyang sasabayan ng pagrampa ng mga modelo. In behalf of the Del Oro Jewelers and its exclusive designer, Miss Queenie Estrella, we are proud to present the Diamond Gala Night for the year 2024. 100 original and unique pieces created by our internationally acclaimed designer and handcrafted under meticulous supervision by our highly skilled artisans shall adorn our beautiful models tonight. As each model walks down the ramp, a close-up of the jewelry piece shall be displayed on the giant screen behind her. I shall then also give you the specific details regarding each work of art. Take note of your favorites, my friend, for the auction shall begin right after the show. Of course, each of you will then receive a brochure containing individual photographs and specifications of the 100 pieces to further guide you in making your choices. And so, without further ado, let the diamonds blaze through the night. Kayang-kayang pataasin ng MC ang energy level at excitement sa bulwagan ng ballroom. Kung nagpalingalinga lamang si Queenie, ay makikita niyang bahagyang nanlalaki na sa antisipasyon ang mga mata ng mga naroroon. Bahagyang nakaawang ang mga bibig at kay bilis ng pagtaas-baba ng mga dibdib ng mga ito sa paghahabol ng hininga. Pero walang malay doon ang dalaga. Ni sa paglabas sa rampa ng mga modelo ay hindi nabuo ang kanyang atensyon. Distracted na siya. Hindi na niya ma-appreciate ng todo ang nagaganap dahil naaalibad-bara na siya sa kanyang katabi. Paano'y kahit na nakatuksedo si Joed Del Oro, ay nakasalampak naman ito sa pagkakaupo. Nakadikwatro at nakasampay ang dalawang bisig sa sandalan ng dalawang katabing mga upuan, kasama ng kinauupuan niya. Hindi tuloy siya makasandal. Kung sa sandal siya'y para na rin siya nagpaakbay siya sa katabi. Kaya heto, para siyang tuod na nakaupo ng diretsyong-diretso ang likod sa kinauupuan ng kanyang silya. Kung gaano ka-uncomfortable ang kanyang posisyon, ay ganoon naman kakampante ang pwesto ng binata. Kung makatingin ito sa entablado, para bang handang-handang manlibak sa mga makikita nito roon. Kahit tuloy 100% ang tiwala ni Queenie sa kanyang mga nilikha, sa mga sandaling iyon, ay parang gusto na niyang ma-insecure. Parang kinakabahan siya na may maipintas nga ang heredero ng Del Oro Jewelers sa trabahong binayaran sa kanya ng down payment ng 10 milyong piso. Hindi nga naman birong halaga iyon. Kahit suko na yata sa langit ang yaman ng mga Del Oro, aaminin niyang may karapatan si Joen na alamin ang kinahinatnan ng 10 milyong iyon. Kung sulit nga ba ang kanyang mga disenyo sa kanyang fee. Pilit ding ipinakalma ng dalaga ang kanyang sarili. Wala siyang dapat ikabahala. Sa pansariling pamantayan niya ay, mas magaganda pa ang kanyang mga nilikha nitong huling 10 buwan para sa Del Oro Jewelers kaysa sa 3 prize-winning pieces niya sa Tokyo, Rome at Paris. At kung pumasa sa pihikang panlasa ni Don Jose ang kanyang mga obra, sino nga ba si Joed para asalungatin iyon? Kung logic ang kanyang paiiralin, alam ni Queenie na totoong wala siyang dapat ikabahala. Pero bakit ganito na lang ang kanyang kaba? Nininervyos siya na hindi niya mawari. Imposible naman natatakot siya kay Joed Del Oro. Aba, hindi niya kailanman matatanggap iyon.
Nung kang masindak siya sa lalaking ito, hindi siya papayag. Lalaban siya. Sa kahit anong paraan, o larangan ay lalaban siya. Kung relax na relax si Joed sa panlabas na anyo, kabaliktaran iyon sa tunay na darama ng binata. Sa totoo lang, ay tense na tense siya. Kung sa bagay, kailan nga ba siya hindi natitense kung nitong nakaraang mga taon kapag usapin na ang kanyang pamilya? Lalo na kapag nasa paligid siya ng kanyang ama. Bago pa man lang siya umuwi sa Pilipinas, tense na siya. Noong una niyang narinig na may kinalulukuhang pagkabatang-batang babae ang kanyang papa, ay tense na siya. Kaya nang biglaan siyang nagpasyang umuwi. Hindi niya akalaang mas grabe pa pala kaysa dati ang nadarama niyang tensyon sa paghaharap nilang ito. Nasurpresa kasi siya kay Queenie Estrella. Pagkaganda-ganda nga palang babae. No wonder na sungkit ang kanyang ama. Nang makita niyang dalawa na masayang-masaya na nag-uusap ng sarilinan, para siyang sinuntok sa dibdib. Nayanig siya sa sakit na kanyang nadama. Hindi niya pala kayang makita ang kanyang ama na may ibang pinag-uukulan ng ganoong pagtingin. Parang bigla siyang naging batang paslit na nagsiselo sa atensyong inuukol nito sa iba. Nakakagulat iyon dahil buong akala ni Joed ay wala na siyang pakialam sa kanyang ama. Kaya nga niya ito nilayasan. Kaya nga siya nagpakalayo-layo. At hindi magandang sorpresa ang damdaming gumulantang sa kanya ngayong gabi. Kasabay pa ng hindi rin inaasahang reaksyon niya kay Queenie Estrella. Oo, nagsiselo siya sa pagtinging obvious na inuukol ng kanyang papa kay Queenie. Pero nagsiselos din siya sa obvious affection ng dalaga sa kanyang ama. Dahil sa unang pagkakita pa lang ni Joed Del Oro kay Queenie, ay nakabato-balani na sa binata ang karekta ng controversial na dalaga. She's beautiful. Manghang-usal niya sa sarili habang nakatayo siya sa may pinto ng bulwagan. And she looks so innocent. Parang hindi nga niya matanggap na ito nga ang babaeng inaakusahan niya sa kanyang isip bilang gold digger na sadyang nang-akit sa kanyang papa. Halo-halo na ang kanyang mga nadamang emosyon. Pero nasuma ang lahat ng iyon sa selos. Selos na mas kaya niyang i-express bilang galit. Mas sanay kasi siya sa pagpakita ng galit sa kanyang ama. Mahirap baguhin ang nakasanayan niya nitong nakaraang mga taon. Galit din tuloy ang naipakita niya kay Queenie. At lalo siyang nasorpresa na hindi siya nito inaatrasan. Sa kabila ng inosente nitong kagandahan, marunong din pala itong lumaban ng sabayan. At kay bilis siya nitong nasupalpal. Matalino nga. Hindi basta-basta maiisahan. Ang kakatway na aninag pa rin niya sa katalinuhan nito't palaban. Naasta ang una niyang naobserbahang kainosentehan. Napipilitan tuloy si Joed na umamin sa kanyang sarili. Nga napinggasan na ang panghuhusga niya kay Queenie. Parang hindi na siya sigurado kung ito nga ba ay isang professional gold digger na tulad ng una niyang inakala. Gayunpaman, ay hindi na siya matatahimik hanggat hindi niya maiimbestigahan ang lahat ng ito. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya naitutuwid maging ang sarili niyang mga emosyon. Panahon na nga rin siguro para kumprontahin niya ang krisis sa pagitan nilang mag-ama. At hindi niya maiwasang masali sa usapan ang tungkol kay Queenie Estrella. Sino nga ba ang babaeng ito? Ano ang tunay na papel nito sa buhay ng kanyang papa? At bakit ganoon na lang ang pagkakaapekto nito sa kanya? Ano nga ba ang gayuma nito? Pati yata siya'y natatangay. Maraming mga katanungan si Joed. Samantala, hindi rin niya maikailang napapahanga siya sa mga jewelry pieces na kanyang natunghayan sa giant screen sa entablado.
Hindi nga na niya napapansin ang rumarampang mga modelo. Nakatitig lamang siya sa screen. Sa bawat close-up na ipinapakita roon, isang gemologist si Joel, eksperto sa lahat na klase ng hiyas. At sa kanyang paglilibot sa buong mundo, nakita na niya ang pinakamalakit, pinakamamahaling mga brilyante na may pinakamagagandang setting. Mula sa simpleng singsing hanggang sa korona ng royalty. Sa madaling salita, hindi na siya basta-basta ma-impress sa anumang jewelry design. Pero na-impress siya sa mga creations ni Queenie. Ito nga ba ang design ng dalaga? Tunay na masasabing pangbagong milenyo. Kung tutuusin, kahit gaano kataas ang karat ng brilyante o gaano pa ito ka-flawless, wala nang bago sa brilyante. Kung baga, if you've seen one, you've seen them all. Pare-pareho lang naman sa tingin. At maging sa mga setting. Ganoon at ganoon din ang nagagawa sa mga singsing, hikaw, pendant, bracelet, at iba pang alahas. May mga kakaunting variations na lamang ang mga disenyo. Ang nakakagulat kay Joel ay kung paano nagawa ni Queenie na baguhin ng husto ang presentation sa ginamit itong flawless diamonds. Pati na ang tulad niyang masasabing isang jaded expert ay napatunganga. Hindi nga magdadalawang isip ang mga jewelry lovers at collectors na magbayad ng milyon-milyon para lamang magkaroon ng isang Queenie Estrella original design. At sigurado siyang kapag ginawa nila on an international level, ang auction ay lalo pang tataas ang presyo ng mga creations ng dalaga. Hindi na niya ngayon pwedeng questionin ang halagang ibinabayad ng Del Oro Jewelers kay Queenie. Iyon pa naman ang isang dahilan ng ura-urada niyang pag-uwi. Naalarma siya sa nakita niyang report na ipinadala sa kanya ng kanilang chief accountant. Sulit naman palang ibinabayad nila kay Queenie. May utang pa nga sila rito pagkatapos ng gabing ito. Dahil siguradong hindi lang tig-1 milyon ang magiging final selling price ng bawat jewelry piece na nilikha nito. Sila na may kikita rin ng milyon-milyon. She's literally a treasure. Usal na naman ni Joed sa sarili. Nauunawaan na yata niya ngayon kung bakit ganoon na lang ang kahalagahan ni Queenie sa kanyang papa. Parang nga naman itong breath of fresh air sa jewelry industry at sa kanilang family business. Para siyang sinampal ulit sa mga sinabi ni Queenie kanina. Paano nga pala masasabing isa itong gold digger? Gayong ito na nga ang nag-aakyat sa kanila ng karagdagang kayamanan. Saan ka pa ba makakahanap ng isang tulad na Queenie Estrella? Ubod ng ganda, lista, at di matatawarang talent. Unique nga si Queenie. A rare jewel. Lumalim ang pagsiselos ni Joed sa kanyang papa. Naiinggit siya't ito ang unang nakakakilala sa dalaga. Naalala niya nang nakita niyang kaninang affection na iginagawad ng dalaga sa kanyang ama. Siyempre nga naman, dahil si Don Jose del Oro ang kinikilala nitong benefactor. At si Don Jose naman, nalipat na ba kay Queenie ang lahat na pag-asa nito para sa hinaharap ng Del Oro Jewelers? Naalala ni Joel na kay tagal na niyang tinikis ang sariling ama at maging ang negosyo ng pamilya. Para na rin siya ang nagtulak dito na maghanap ng ibang maituturing na kanang kamay. Sa usaping ito, ay nagsiselos na naman siya kay Queenie. Alam niyang huling-huli nito ngayon ang loob ng kanyang papa. Ano ba na naman itong nangyayari sa kanya? Bakit para yatang naaawa na siya sa kanyang sarili? Galit na naman ang bumangon sa dibdib ng binatang likas na mataas ang pride. They can't do this to me. Sabi niya sa sarili. I won't let them. Kailangan manatili siya sa Pilipinas para ipakipaglaban ang kanyang sarili. Kahit hindi pa niya matukoy kung ano nga ba talaga ang gusto niyang mangyari.
At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.